Hello? Is anybody there? Hello? Malakas na tawag ni Isabela mula sa labas ng bahay na animoy abandonado. Kanina pa siya roon pero pakiramdam niya wala naman talaga doong nakatira. Pero sabi naman ng agency ko sa Pinas, dito raw ang address. Mali ba ako nang napuntahan? Nag-aalalang napalinga siya sa paligid. Magdadapit hapon na at kanina pa rin siya hindi kumakain. Tapos, halos maubos ang pera niya dahil na rin sa mahal ng ibinayad niya sa taxi para lamang marating ang lugar na yon. Muling binuklat ni Isabela ang mga papeles na daladala niya. Kahit naman graduate lang siya ng high school, ay nakakabasa naman siya at nakakaintindi. Katunayan, valedictorian nga siya noon. Hindi nga lang siya nakatungtong sa kolehiyo dahil na rin sa hirap ng buhay. Yun din ang nagtulak sa kanya na pumasok bilang isang kasambahay sa London at swerteng natanggap naman agad siya. Nga lang, ang patong-patong na utang ng kanilang pamilya ay mas nadagdagan pa dahil na rin sa pag-a-abroad niya. Kahit ang kakarampot nilang sakahan ay naisangla rin ng kanyang itang, para lang may magasto siya sa pag-a-apply, pati na sa kanyang visa. Kaya naman nangako siya sa mga magulang na gagawin ang lahat para mabayaran ang kanilang mga utang. Tama naman nga ang address, ito nga yun. Anya sa kanilingon ang gate ng lumang bahay. Nilapitan pa niya yon at binasang maigi ang nakasulat. Pareho talaga. Sumilip siya sa loob ng bahay. Pansin niyang nangangayap na ang mga baging sa dingding. Matataas na rin ang mga damo. Kinuha niya ang cellphone at muling tinawagan ng kanyang agency. Mabuti na lang talaga at nag-set siya ng roaming pagdating sa London. Sinadya rin niyang lakihan ang load dahil alam niyang kakailanganin niya yon lalo na kung may emergency. Pero pang 10 tawag na yata niya yon ay hindi pa rin sumasagot ang agency niya. Ano ba yan? Kainis na sila? Baka naman hindi talaga to ang address. Baka nagkamali sila. Kinakabahang wika ni Isabela bago muling ibinalik ang kanyang mga dokumento sa kip-kip na bag. Ang sabi ng agency na pinag-applyan niya, 6 na buwan nang itatagal ng overseas domestic visa niya. At ang bili ng mga ito, pagdating niya raw ng Heathrow Airport sa London, susunduin siya ng kanyang amo. Pero namuti na ang mga mata niya kahihintay kanina ay wala namang dumating. Kaya makalipas ang 4 na oras ay nagtungo na siya sa ibinigay ng agency na address. Hindi kaya naloko ako? Wala sa loob niyang wika sabay iling. Imposible, may visa ako eh. Tumingin siyang muli sa bahay, pagkaway sa kaliwat kanan ng may kalaparang daan. Parang probinsya ang itsura ng lugar, pero maaliwalas naman. May parang pastulan ng hayop na berdeng-berde at mga puno. Na-appreciate naman niya ang lugar, kaya lang, hindi lubos dahil sa sitwasyon niya. Ang isa pa kasi niyang problema, parang bibihira ang sasakyang dumaraan doon. Tapos, paggabi na. Napahawak si Isabela sa kanyang tiyan nang makaramdam ng gutom. Walang mangyayari kung tutunganga lang ako rito. Ayoko rin magpagabi sa lugar na to dahil baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Wala pa namang bahayan sa paligid. Huminga siya ng malalim. Kip-kip ang kanyang shoulder bag ay hinila niya ang may kabigatang maleta. Fall season sa London kaya may kalamigan na ang klima. Yun din ang dahilan kung bakit malaki ang maleta niya. Puro kasi pang winter ang laman niyon. Tinahak niya ang daang dinaanan ng taxi kanina. Sa tansya niya ay mga 2 hanggang 3 oras ang lalakbayin niya bago marating ang pinakamalapit na mini town market roon na nakita niya kanina. Sinikap talaga ni Isabela na tandaan ng dinaraanan kung sakasakali mang iba ang daratnan niya. Iba na rin kasi ang sigurista at may alam. Ang kaso, hindi ko naman na siguro kung totoo ba ang agency na yun o hindi. Paano kung naloko nga ako? Paano na ang pamilya ko sa Pilipinas? Paano ang mga utang namin? Sina Inang at Itang na halos magkandakuba na sa pagsasaka para lamang makabayad sa utang namin ng paunti-unti. Ay, humanda talaga sa akin ang agency na yun pagbalik ko sa bansa. Hindi ba nila alam na bawat sentimong ginastos ko ay mahalaga? Ang sarap nilang ihawi ng buhay. Anya sa gigil. Napahagod si Isabela sa kanyang sentido. Para yung puputok sa kakaisip ng mga maaaring mangyari sa kanya sa banyagang lugar na yon. Pero hindi naman yun ang panahon para sumuko siya. Naroon na rin siya, nakalagpas na nga siya sa immigration ng London, kaya pagsusumikapan niyang makapagpadala ng pera. Kahit na anong klaseng trabaho, basta legal, papasukin niya. Lord, gabayan niyo po ako Kayo na lang po ang makakapitan ko ngayon. Huwag niyo naman po akong pababayaan dito. Dalangin niya.
Habang naglalakad ay nagsimula na siyang mag-isip ng paraan kung paano kikita ng pera. Ni hindi na nga niya namalayang naroon na siya sa parang mini town market. Mas maraming tao roon, buhay na buhay ang paligid kahit na gabi na. Naghanap siya ng pwedeng kainan. Nakakita siya ng isang hindi gaanong matao na restaurant. May mga upuan yun sa labas kaya tamang-tama sa kanya. Uupo niya sana si Isabela nang makita niya ang nasa isang standee na listahan ng menu. Binasa niya ang mga nakasulat. Parang Pilipinas lang din na puro karne, isda at gulay. Kaya lang walang kanin. Napatingin siya sa presyo. 25 pounds? Bulalas niya at agad na nag-convert sa isip. Kung 71 pesos ang isang pound, 71 times 25? Aba, halos 1.8 na rin to sa peso. Grabe, ang mahal naman. Iiling-iling niyang wika. Wala siyang nagawa kung hindi ang maghanap ng makakainan na kakayanin ng pera niya. Lumiko si Isabela sa isang eskinita na medyo malamlam lang ang liwanag na nagmumula sa mga may kalayo ang poste ng ilaw. Kinabahan siya nang maramdamang may sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad, pero mas mabilis ang nasa likuran niya. Sa isang iglap ay nasa unahan na niya ang dalawang lalaki na nagpahinto sa kanya. What do you want? Nauutal niyang tanong. Buti na lang talaga best in English siya nung high school. Hindi naman siya mangingiming mga ibang bansa kung hindi siya maalam. Isa pa, karamihan na tao sa mundo ay nakakaunawa ng English. Simple, miss. Money. Anang malaking lalaki na may hawak na sigarilyo. Hinitit nito yon bago itinapon ng upo sa sementadong daan at inapakan. But I don't have any. Lakas loob niyang sagot. Lord, tulong. Natatakot na po talaga ako. Please po, ibalik niyo na lang po ako sa Pilipinas. Hindi na po ako naghahangad ng maraming pera. Basta po maging ligtas lang ako. Taimtim na dalangin ni Isabela bago luminga sa paligid. There's no one here, so even if you scream for help, no one will come. Anang malaking lalaki. Please, I'm telling you, I don't have money. Wala talaga. Sa taranta ay hindi na niya alam na nagtatagalog na pala siya. Nagkatinginan ng dalawa, pagkaway sabay na humalakhak. We don't understand the thing you're saying, but we can see your bag. It's big. So I think you've got something in there. Maybe money. Sabi naman ng isang may kaliitan ng pangangatawan. No, wala talaga. I mean, nothing. Yes, I have no money. I was just... Liar! Give me your bag. Sabi ng malaking lalaki. No, please. I'm just a visitor in your country. I have no work. I'm a beggar. Yes, I'm a beggar. Beggar, my ass. You don't look like a beggar. You're lying. Ay, Diyos ko po. Nagulat si Isabela nang hakliti ng maliit na lalaki ang kanyang bag. Dahil hindi naman yun mamahalin, agad napigtas ang sling niyon. Oh, please, I'm begging you. I have no money. I only have my documents. Mangiyak-ngiyak niyang wika sa dalawa. Lord, ito na po bang katapusan ko? Huwag naman po sana oh. Please tulungan niyo po ako. Tumaas ang sulok ng labi ng malaking lalaki bago dinukot ang wallet niya sa bag at ipinakita sa kanya. And what do you call this one, huh? Padarag nitong ibinalik sa kanya ang nasira niyang bag. Madali naman yung niyakap ni Isabela. Mahalaga pa rin ang mga dokumento at passport niya. Ano lang ba laman ng wallet niya? Mga 5 to 10 pounds na lang yata yun. Rosaryo at picture ng kanyang pamilya. Ang mga ID niya nasa isang lagayan. Give me that! Hinakit muli ng maliit na lalaki ang maleta niya. This would be enough. Now go! Halos madapa si Isabela sa pagtakbo malapit sa isang kainan na medyo may karamihan ng tao. Hihinga-hinga siyang lumingon sa pinanggalingan habang nakatuon ng isang kamay sa poste ng ilaw. Wala na roon ang dalawang lalaki kaya hindi na niya napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Tila nauupos na kandilang napalukmok na lang siya sa may bangketa habang mahigpit pa rin kip-kip ang bag niyang nasira na. Tahimik siyang umiyak doon. Takot na takot siya sa nangyari. Hindi niya alam na kahit sa ganoon kayamang bansa ay meron din pala mga hold-upper. Ano na ngayong gagawin ko? Paano na ako? Paano pa ako babangon kapag ganito? Lord, please lang po. Bigyan niyo po ako ng sign kung kailangan ko na po bang bumalik sa Pilipinas o hindi. Are you okay, miss?
Nagulat si Isabela at napasiksik sa may poste ng ilaw nang biglang sumulpot ang isang lalaki sa harapan niya. It's alright. I'm harmless. Tumingkayad ito para magpantay sila. Leave me alone, please. Mahinang wika niya. Nakaiwas ang tingin dito. I can't. I'm not going to abandon a woman like you here. Unti-unting bumaling si Isabela sa lalaki. Unang bumungad sa kanya ang nangungusap at asol na asol nitong mga mata. May mahahabang pilik yun na pinaresan ng makakapal na kilay. Tuluyan siyang napatigil sa pag-iyak at tulalang napatitig na lang dito. Marami na rin siyang nakitang gwapo sa airport kanina, pero hindi naman kasing gwapo ng kanyang kaharap. Matangos ang ilong nito, natural na mapupula ang mga labi. Alun-alun ang buhok nitong parang matingkad na kape ang kulay at may prominenteng mga panga. Malaki rin ang pangangatawan nito. Kita naman sa suot nitong knitted outer long sleeves. May isang makapal na coat na nakasampay sa braso nito habang itim na pantalon naman ang pang-ibaba. Miss? Untag nito kaya muli siyang napatingin sa mukha nito. Muntik pa siyang mapasinghap ng malakas ng umiti ito. Ang lalim kasi ng dimples nito. I'm fine, mister. Tatayo na sana si Isabela nang madali nitong ilahad ang isang kamay. Nag-aalangan siya kung tatanggapin ba niya yon, pero sa huli ay tinanggap na rin niya. Thanks. You're welcome. And may I ask again, are you okay? Yes, I'm okay. Are you sure? It doesn't seem so. Tinitigan siya nito ng matagal. Mariin naman niya nakagat ang pang-ibabang labi dahil sa kakaibang damdaming ibinibigay ng mga titig nito. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang napahigbi si Isabela. Hindi naman malaman ng kaharap kung anong gagawin nito. Alright, miss. Sorry if I bother you. I was just a bit concerned here. Anito, suminghot-singhot siya bago sumagot. Actually, I got robbed. At muli siyang napaiyak. Hey, shh, don't cry. Pangaalo ng lalaki sa kanya. Naramdaman din niya ang masuyong paglapad ng palad nito sa kanyang balikat at tinapik-tapik yon. Sorry, it's just that I have nowhere else to go and I think I got scammed back home. Hindi na nangimi pa si Isabela na ipagtapat ang totoo sa lalaki. Mukha naman talaga itong mabait at hindi mananakit ng kapwa. At home? Where? Back home? Where exactly? Philippines. I'm from the Philippines. I just arrived this morning. And what are you planning to do here now? I'm a domestic helper. You know, someone who works in a household. Yeah, I know what that means. So where's your employer? Nahihiyang nagyuko siya ng ulo. It was a scam. I realized I didn't really have an employer. The address they gave me, the place was abandoned. Are you sure? Was it near here? No, a bit far. From there to here, I walked for at least 3 hours. Sagot ni Isabela sabay tunghay. Muli, sinalubong siya ng asul nitong mga mata. Napabuntong hininga ito, pagkuway tiningnan ng kabuuan niya. May dinukot ito sa bulsa ng suot nitong pantalon at iniabot sa kanya. Isa yung panyo. Here, take this. Thanks. Nahihiyang kinuha niya yon bago pinunasan ng kanyang muka. Have you eaten dinner? Muli, nahihiyang umiling si Isabela. Alright, come with me. I'll buy you a dinner. And don't worry about your job. I'll offer you one. Sabi nito na nagpalaki sa kanyang mga mata. Talaga? I mean, really? Natawa ang lalaki. Yes, come. But I don't know you, and I don't trust strangers. You know, I just got robbed there by the same people like you. Itinuro niya ang lugar kung saan siya na-hold up. Sinundan naman yun ang tingin ng lalaki. I'm not like them. As I've said, I'm harmless, and I don't take advantage to someone, especially a woman. That's against my rules. Seryosong sabi nito. Matagal na napatitig si Isabela sa lalaki. Kumikibot-kibot pa ang kanyang mga labi habang nag-iisip. Hindi naman nga siguro siya manloloko kagaya ng agency ko at lalong hindi naman siya mukhang magnanakaw. Mukha nga siyang mamahalin eh. Bulong niya sa sarili pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagngiti ng lalaki kaya muli siyang nag-alinlangan. Kaya lang ganitong mga itsura din ng mahihilig manloko. Ginagamit ang itsura para lang makabingwit ng biktima.
What if human trafficker pala siya at ibenta ako sa kung saan? Lalo na akong minalas. Diyos ko, kailangan ko pang tubusin ng mga naisang lani na itang. Sinadya niyang lakasan ng sinasabi dahil alam niyang hindi naman siya mauunawaan ng Brito na kaharap. What are you saying? Umiling siya. Nothing. It's just that I really can't trust you. Aside from that, I don't know you well. Well then, I will introduce myself to you. I'm Alexander. I am not a scammer nor a bad person as a whole. Inilahad nito ang kamay sa harapan niya. Huminga siya ng malalim bago yun tinanggap. Isabella Peralta, are you really sure you'll give me a job? Where? Yes, at my friend's house. You have your documents with you, right? Yeah, in here. Ipinakita niya ang bag na naputol ang sling. Ito naman ang napahinga ng malalim. Those scumbags will pay the price. Don't worry. What do you mean? I will report them, so they can no longer do their bad habits here. You can do that? Of course. Because? What's because? Sandaling nag-isip si Isabella. Ang hirap naman makipag-usap sa isang to. Nauubusan na ako ng English. Paano ko ba sasabihin kung yun ba'y dahil may connection siya? Natawang muli ang lalaki. Just say it properly. Anito. Do you have connections here? Ayun, tama naman siguro ang sinasabi ko. Dagdag niya sa isip. Before I answer you, let's eat first. I'm also hungry, by the way. Oh, okay. So let's go? Yaya nito sa kanya. Sumama naman siya sa lalaki na ang sunod na naging impresyon niya ay napakamaginoo. Ipinaghila pa kasi siya nito ng upuan. Ito na rin ang umorder at nagsali ng tubig sa baso niya. Thanks. Anya bago uminom. How old are you, Isa? I can call you by that, right? Tinapos muna niya ang pag-inom bago tumango. Yes, Isa's perfectly fine. I'm 23. And a family in the Philippines? Yes. I still have my parents and 4 siblings. Oh, I see. You're single or... Single. I don't have time to be in a relationship since I've been working different kinds of job after graduating from high school. My 3 older siblings already have families, and I'm the only one who can help my parents pay their debts. Tuloy-tuloy niyang wika sabay inom. Grabe, nakakahingal. Mauubusan yata ako ng powers dito. Hindi kakatrabaho kundi kaka-English. Pambihira. So, you're here to get a job and pay your debts? Tumango si Isabella. That's right. The salary here is high and decent enough that I can pay your debts within 2 months of working here. So, you know. Yeah, I understand. And I'm amazed to know how hardworking you are. But let me give you a little advice. Don't overdo it. Try to balance work and your personal life. I mean, you should also take good care of yourself. I know. Thanks for reminding me. Ngumiti si Alexander kaya lumabas na naman ng dimples nito. At kagaya kanina, natulala na naman siya. I'll send you tomorrow at my friend's house. But for now, you can stay at my place. Nalaki ang mga mata niya. Tila kinabahan. Your place? Yeah. You could sleep there comfortably. But I'm not a bad person, Isa. How many times do I have to tell you that? Sorry. It's just that you're still a stranger. I don't even know what kind of job your friend will offer me. Is it even legal? Natawa ito. Do I look like I do illegal things? Umiling si Isabella. No, actually, I find you as a kind person. Sana nga lang totoong mabait ka. Pahabol niya. I am, really. Hindi na siya nakasagot dahil dumating na ang in-order nitong pagkain para sa kanila. Steak yun na hindi naman niya alam kung paano kainin. At nang makita yun ng lalaki, nagpresenta itong hiwain muna yon. Kiming nagpasalamat dito si Isabella bago kumain. Nang matapos sila, inaya na siya ng lalaki sa bahay raw nito. Ilang minuto lang ay naroon na sila. Walking distance lang naman yon. Wow, you own this place? Humahangang wika ni Isabella habang iginagala ang mga mata sa paligid. Para kasi siyang pumasok sa isang library dahil puro libro ang bawat sulok niyon. Hanggang kisame. Tapos, may mga malalaking figurines, vases at paintings pa. Para din yung isang antique shop, pero ang ganda ng aura.
Bahay na bahay talaga ang dating. Magaan din ang hangin sa paligid. Napaka-warm at comfy. I don't really own this place. Let's just say that they lend this to me. Sagot ni Alexander. Tumango-tango siya. Pero in fairness, malaki pa rin siya para sa kagaya niyang mag-isa lang naman yata rito. Bulong niya. Come, I'll show your room. Nakita niyang gumilid ito sa may pader. Halos hindi niya napunang may hagdanan palaroon paakyat sa itaas. Madaling sumunod si Isabela sa lalaki at hindi niya napigilan ang sariling humanga sa silid na tumambad sa kanya. May napakalaking kama sa gitna niyon na sa tingin niya ay napakalambot. Para pa siyang dinala sa makalumang panahon. Yung uso pa ang prinsipe at prinsesa dahil na rin sa mga antigong nakadisplay roon. Pero uso naman talaga yun dito sa London. May hari at reyna, prinsesa at prinsipe. Sa pagkakaalam ko nga, ang British monarchy ang isa sa pinakamatandang monarkiya sa buong mundo. Anya sa isip habang iniinspeksyon ng paligid. There's a bathroom here, and you can use it. As for your clothes, I'll get you a new set so you can freshen up. Sabi ng lalaki na nagpabalik sa kanyang tumatakbong isip. Thanks, Alexander. We're strangers to each other, yet you still trust me even though I don't really trust you. You returned my doubt with kindness. You don't need to thank me. After all, my people led you to a very traumatic day. Still, I might not have lasted a day here without you. Thank you again, Alexander. Well, you're worth helping anyway. Napangiti si Isabela. Para kasing may nagliliparang paru-paro sa tiyan niya at nakikiliti siya. Bago lang ang ganoong pakiramdam sa kanya, kaya hindi niya alam ang ibig sabihin. Pero sa tuwing titingnan niya si Alexander, para siyang idinuduyan sa ulap. Normal pa ba to, Lord? Nga po pala, salamat po sa pagpapadala ng guardian angel. Sinulit niyo naman po kasi ang pogi na niya, ang bait pa. Isa, I'll just get your clothes, okay? Natigil siya sa pagmumuni-muni at mabilis na tumango. Kagyat namang umalis si Alexander. Pagbalik nito, may ilang piraso na ng damit itong dala. Thanks again. Ani Isabela nang tanggapin ng damit. You're welcome. I know you had a long day. Take a rest now. Good night, Isa. Sa pagkagulat niya, bigla siya nitong hinalikan sa pisngi. Good night. Tugon niyang wala pa rin sa sarili. Parang nilipad ng hangin ang isip niya habang kusang gumagalaw ang kanyang katawan. Kung hindi pa siya kamuntikang madapa, hindi pa siya magigising sa pagkakatulala. Bakit naman kasi para siyang Prince Charming? Naipilig niya ang ulo sa tinatakbo ng isip. Umayos ka, Isabela. Hindi ka nandian ng ipinunta mo rito. Trabaho. Marami kayong utang, tandaan mo. Anya bago naligo at nagbihis. Kinabukasan dahil sanay na ang katawan ni Isabela, maaga pa rin siyang nagising kahit wala namang sinabi si Alexander sa kanya kung anong oras sila aalis. Masarap naman ang tulog niya kahit pa nga may nakakatromang nangyari sa kanya ng nagdaang gabi. Dahil na rin siguro sa napakalambot na kamang kanyang hinigaan, na buong buhay niya ay noon lamang niya naranasan. Halos tumubog kasi ang katawan niya roon, idagdag pang maganda ang klima. Mabilis niyang inasikaso ang sarili. Mabuti na rin lang at kumpleto sa mga gamit ang banyong yon na nasa loob ni ng silid na ginagamit niya. Hindi na siya nangimipang gamitin ang bagong toothbrush at toothpaste roon. Kahit ang sabon at shampoo ay bago rin sa palagay niya. Nang matapos sa ginagawa, nagbihis siya ng suot niya kahapon. Nilabhan din agad niya ang kanyang panty ng nagdaang gabi at tinuyo na lang ng blower kasi nahihiya siya kay Alexander na magtanong dahil tiyak namang wala itong ganoong underwear doon. Isa pa, boxers at t-shirt naman ang ipinahiram nito na alam niyang damit mismo ng lalaki. Saktong nakabihis na siya nang may kumatok sa pinto. Just a minute. Malakas niyang sabi sa kumakatok. Naglakad siya patungo sa pinto at binuksan yon. Ang nakangiting mukha ni Alexander ang bumungad sa kanya. Hi, morning. Bati nito sa napakaswabing tinig. Kagyat na napapikit si Isabela habang ninanamnam sa isip ang tinig nito. Para kasi yung isang malamyos na musika. I guess you're still not awake. Napamulat siya nang muling magsalita si Alexander. Namumula ang magkabilang pisnging na kagat niyang labi. Sorry, I was just, admiring your voice. Pagtatapat niya. Natawa ito kaya mas lalong lumabas ang dimples sa magkabila nitong pisngi. Well, I know you're an early bird, so I already made your breakfast.
After that, we're going to my friend's house. Okay, wait for a moment. Madali niyang binalikan ng mga gamit niya. Siniguro niya ring maayos ang kamang hinigaan at walang naiwang kalat. Pagkatapos, bumalik na siya sa may pintuan kung saan naghihintay si Alexander. Let's go? Tanong nito. Okay. Pababa pa lang sila sa hagdan ay naaamoy na ni Isabela ang masarap na aroma ng kape at bacon. Dahil hindi nga sanay kumain ng kanin ang mga British, simpleng French toast ang nakita ni Isabela na nakahayin sa lamesa at 2 tasa ng umuusok na kape. Dahil na rin sa training na pinagdaanan niya sa Pilipinas, marami na rin siyang alam tungkol sa mga bagay-bagay na madalas na kinakain o ginagawa ng mga Briton. Thanks. Kiming wika niya nang ipaghila siya nito ng upuan. You're welcome. Let's eat. Inilahad nito ang pagkain nasa plato sa tapat niya. Ngumiti siya rito at muling nagpasalamat. Tahimik lang silang kumain. Nang matapos ay magkatulong nilang hinugasan ang mga pinggan kahit pa nga pinipigilan siya ni Alexander. Ang katwiran niya, yun na lang ang magagawa niya para pasalamatan ito, kaya hindi na rin ito kumontra pa. Pagkatapos niyon, lumabas na sila at sumakay sa isang Wrangler jeep na sa tingin niya ay isang vintage. Medyo nagtataka na rin siya sa totoong katauhan ng lalaki, kaya hindi na siya nakatiis na tanungin ito habang nasa biyahe sila. Is it far? I mean, your friend's house? Sandali siya nitong sinulyapan. Just a bit, but you'll enjoy going there because of the scenery around. I agree to that. But while traveling, can I ask you a question? Of course. What is it? What do you do for a living, Alexander? Oh, I thought you're not going to ask that. Bakit naman? I mean, why? Madaling bawi ni Isabela. Kapag talaga siya'y na-nosebleed kaka-English, kasalanan yun ni Alexander. Of course not. I was just too shy to ask. Pag-amin niya, sabay kagat sa labi at tingin sa labas ng bintana. Naaaliw siya sa hile-hilerang puno na nasa gilid ng daan. Para kasi siyang pumasok sa isang postcard. Natawa ito. Well, if you say so. I'm a professor. Mabilis siyang napabaling kay Alexander. You're a professor? In what university? Cambridge. Ano? Ibig mo sabihin, nagtatrabaho ka sa school kung saan pumasok sina Isaac Newton at Charles Darwin? Bulalas niya, ni hindi niya namalayang nagtatagalog din naman siya. Yeah. Why? Are you a fan of them? Hindi naman. I mean, not really. They were just present in our books, so I know a few things about them. I know. They were famous in science history. Yes. And what do you teach in Cambridge? Patuloy na pag-uusisa ni Isabela. Hindi na napansin na naunawaan ata ng kausap ang pananagalog niya kanina. History and modern languages. Oh, wow. So you're really a smart person. Kaya pala ang daming books sa tinutuluyan mo. Ang hirap kayang pag-aralan ng mga wika, tapos dinagdagan mo pa ng history. Grabe, hindi talaga ako makapaniwalang professor ka at sa Cambridge pa. That's one of the most prestigious universities in the whole world. Muli itong natawa. Hindi niya alam kung dahil ba sa halong English-Filipino niya o dahil sa reaksyon niya mismo. Pero kahit na, ang sarap naman itong pagmasdan. Masarap din sa tenga ang tunog ng tawa nito. Bigla tuloy siyang natulala. You're looking at me again. Am I that handsome? Napakurap-kurap si Isabela kasabay ng pagkasamid. Ha? Hindi kaya? Tanggi niya sabay iwas ng tingin. Pero hindi naman niya naiintindihan ng sinasabi ko. Kaya pwede ko rin namang aminin na gwapo talaga siya. Yung gwapong maamo ang itsura pero lalaking-lalaki ang dating. Hot and sexy ang sabi nila. Bubungis-ngis na sana siya nang marinig na humahalakak ang katabi. Napatitig siya rito. Iiling-iling ito habang nakatingin pa rin ang mga mata sa daan. I guess I am. Anito na hindi naman niya alam kung anong ibig sabihin. Matagal niya itong pinagmasdan nang may maalala siya sa mga sinabi nito. You understand Filipino? Nagkibit na mga balikat niya si Alexander. Like what I've said, I studied modern languages, especially your language. So, oo ang sagot ko para sa katanungan mo. Tuwid na tuwid niyang wika na para bang wikang Filipino talaga ang nakagisnan niyang lengguwahe. Anak ka ng tatay mo. Mabilis na isinubsob ni Isabela ang ulo nito sa kandungan.
na para bang sa ganoong paraan ay maikukubli nito ang nadaramang hiya. Muli siyang natawa ng malakas. Hindi talaga niya sinabi noong una dahil hindi naman siya sigurado kung pinay nga ito. At noong malaman naman niya, hindi niya nagawang ilihim muna pansamantala ang isa sa mga katauhan niya dahil amuse na amuse siya kay Isabela sa tubing magtatagalog ito na animoy hindi niya naiintindihan. Ewan ba niya? Mula nang makita niya ito kagabi, there's something inside of him that's urging him to be with her. At yun ang unang beses na naramdaman niya yon sa isang babae. Bukod pa roon, naawa talaga siya rito, lalo na nang makita niya ang napakaganda nitong mukha na luhaan. Para siyang tinusok sa dibdib ng maliliit ngunit maraming aspile. Halos manikip na rin ang paghinga niya. Mangangalay ka kung hindi ka ayos ng upo. Untag niya kay Isabela. No, mas okay nang ganito kaysa pagtawanan mo. Hindi naman kita pinagtatawanan. Oo kaya, at hindi mo lang ako pinagtatawanan. Pinaglalaroan mo rin ako. Siguro iniisip mong para akong sira. Napailing siya. I'm sorry. I didn't mean to hide that I can speak your mother tongue. It's just that I am amused hearing you talk in Filipino. Sa gilid ng mga mata ni Alexander ay nakita niyang tumunghay ito at bahagya siyang sinilip. Pinaganda pa ang termino, ganun din naman. Pinagtatawanan mo nga ako eh. Sana kasi kagabi pa lang sinabi mo na agad na nagtatagalog ka. Hindi nga kita pinagtatawanan. Kaya nga sinasabi ko na ngayon sa'yo yung totoo. Kasi masama ang magsinungaling. Baka makarma ako. Nagtatagalog ka nga. Muli itong sumubsob sa kandungan nito. Kanina pa nga, hindi ba? Paano ka naman natuto? Huwag mo sabihing may lahi kang Pinoy. Kasi wala naman sa itsura mo. Wala nga. I'm a pure-blooded British. But I found your language beautiful and very interesting. Kaya pinag-aralan ko. Isa pa, natuto ako mag-Filipino sa yaya ko. She's from the Philippines. Ibig mo sabihin, bata ka palang marunong ka na talaga? Oo, kasi tinuturuan ako ni Yaya Mary. At dahil sabi mo nga matalino ako, madali akong natuto. At sa araw-araw na magkasama kami, nakasanayan ko na ang salita nyo. Hanggang sa dumating na ako sa puntong ito talaga ang nais kong pag-aralan. Kwento ni Alexander. Tuluyan ng umayos sa pagkakaupo nito sa Isabela at pinakatitigan siya. Binalot siya ng katahimikan dahil nananatili itong walang imik. Tell me, bukod sa iniisip mong gwapo ako, ano pang tumatakbo sa isip mo? Hindi na nakatiis na sabi niya. Yabang, hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit sa lahat ng lengguwahe, Filipino pa. Saka ako nga malapit nang maubusan ng English dahil sa'yo. Hirap na yung dila ko tapos malalaman ko lang na marunong ka pala ng salita ko. Pinahirapan mo pa ako. Hindi naman halata sa'yo yung hirap kang mag-English dahil nakikita kong matalino ka rin. Confident ka rin sa mga sinasabi mo. Kaya hindi ko rin agad nasabi sa'yo na nakakaunawa at nakakapagsalita ako ng Filipino. Bakit nga? Napangiti si Alexander. Nahihimigan kasi niya ang kawalang pasensya sa tinig nito. You're not listening, are you? Nasabi ko na kaninang maganda ang lengguwahe nyo. But aside from that, I find your language very romantic and sweet. Ang sarap pakinggan sa tenga. Isa pa nga, impluwensya din ng Yaya Mary ko po. Tapos meron din akong ilang kakilala na Pinoy. Natutuwa ako at sila kapag nag-uusap kami sa language nyo. Para raw silang nasa sariling bansa nila kapag malayang nakakapagsalita ng Tagalog. Sinulyapan niya si Isabela. Nakita niyang iiling-iling ito habang larawan ang matamis ng ngiti sa mga labi. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Ang ganda kasing pakinggan ng wikang Filipino sa bibig mo. Para ka lang kumakanta. Gusto mo ng sample? Ano to, Showtime? Natawa siya. I know that TV program. Hindi ko alam na joker ka rin pala, Isa. Sino bang idol mo sa kanila? Si Vice ganda? Matalino si Vice. I know. May sinabi ba akong iba? Nakita ni Alexander na inirapan siya ni Isabela at muling tumingin sa labas ng bintana. Hinayaan naman niya ito kahit may parte ng katauhan niya ang gustong naririnig to. Naisip niya rin kasing sa ganoong paraan ay makakalimutan nito ang nangyari dito kagabi. Yun ang isa pa niyang inaalala. Baka na-trauma ito. Pero mukha namang hindi base na rin sa pakikipag-usap niya sa akin. Halata na matapang siyang babae at hindi basta-basta sumusuko. Anya sa isip bago bumutong hininga. Kagabi tumawag agad siya sa pulisya at ipinaalam ang nangyari para maimbestigahan ang nangyari kay Isabela.
Nangako naman ng mga pulis na kikilos sa lalong madaling panahon. May 1 oras na mahigit ang nilakbay nila bago narating ang kanilang destinasyon. Panaka-naka ay nag-uusap sila, pero madalas ay puro paghanga ang naririnig niya sa bibig ng babae sa mga nakikita nito. At hindi niya mapigilang makaramdam ng kasiyahan sa ganoong gawin nito. Isabella's appreciation of his motherland was deeply fulfilling, and he felt so proud of it. Wow, kastilyo ba yan? Bulalas nito habang nakatingin sa tinutumbok nila. You could say so. Ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bahay sa buong buhay ko. Tapos nasa tuktok pa ng bundok. At mas lalong gumanda dahil puro berde ang paligid at ang daming puno. Grabe, ang lawak ng lugar na to. Ang lamig pa ng simoy ng hangin at sariwa. Ngayon pa lang in love na talaga ako sa bansang to. Parang ayaw ko nang umalis. Hindi magkaintindihang wika nito. Pwede ka namang hindi na umalis. Ha? Napalingon to sa kanya. Ang sabi ko, pwede ka namang hindi na umalis dito kung gugustuhin mo. Akala ni Alexander kahit papano ay sasang-ayon to, pero bigla itong umiling. Hindi pa rin. Mas mahal ko pa rin ang Pilipinas. Goal ko lang talaga ay makabayad sa mga utang namin at makaipon ng pangsimula kahit maliit na business lang. Ayoko kasing mamiss ng husto ang pamilya ko. Napabuntong hininga siya. Hindi niya naunawaan ng sarili kung bakit parang malungkot siya sa sinabi ni Isabela. Para ding may nagtutulak sa kanya na pigilan ito, kaya nalilito na siya sa nararamdaman. Hindi naman siya ganoon dati sa kahit na sinong tao. Kay Isabela lang na kahit napakasimple, lutang na lutang pa rin ang angking kagandahan. She's a typical Filipino with a height of around 5 feet to 5'2". A well-rounded face and almond-shaped eyes paired with a not so curly but thick eyelashes. Mapupula ang mga labi nito, habang maliit ang hindi naman katangusang ilong. Pero kahit na ganoon, ang lakas pa rin talaga ng dating sa kanya ng babae. Nga pala, uso bang internet sa ganitong lugar? Kasi hindi pa ako nakakatawag sa amin. Kung gagamitin ko kasi ang roaming ko, baka madaling maubos ang load. Tanong nito. Inihinto muna ni Alexander ang sasakyan bago ito binalingan. Of course we have. Give me your phone. Inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Ha? Huwag na. Baka makagalitan ako na magiging amo ko. Sa kanya na lang ako magpapaalam. Ako na ang bahala sa kanya. Talaga? Hindi napigilan ni Alexander ang mapangiti sa baytango nang makita kung paano mangislap ang mga mata nito. Give it to me. Untag niya rito kasi nakatulala na naman to sa kanya. Aha? Oo nga pala. Ito na. Dinukot ni Isabela ang cellphone sa loob ng bag nito at iniabot sa kanya. Madali namang kumilos ang kanya mga daliri bago muli yung ibinalik sa babae. Here, connected ka na. Pwede mo nang tawagan ng pamilya mo habang hindi pa tayo pumapasok sa loob. Sabi niya. Okay. Salamat ulit. Bumaba na si Alexander at hinayaan mo na si Isabela na makipag-usap sa pamilya nito. Kita niya kung paano magbago ang ekspresyon ng mukha nito mula sa pagtawa, pag-iyak at excitement. And he found himself staring at her for a long while smiling. Wala sa loob na napahawak siya sa tapat ng kanyang puso. Normal naman ang tibok na yun, pero naroon ang hindi matatawarang kasiyahan habang hindi niya inaalis ang tingin kay Isabela. He was just fascinated feeling such kind of emotions he never felt before. And he couldn't help but ask himself why. Dahil sa napakaikling oras, para bang sinakop na ni Isabela ang buong sistema niya. And he didn't know what to do about it. Dahil alam niya, hindi magiging madali ang lahat kung tama ang kutob niya sa patutunguhan ng nararamdaman niyang yon. Alex, okay na. Thank you ulit ah. Napabaling siya sa kanyang tabi. Bahagya pa siyang nagulat nang makitang nakatayo na roon si Isabela. Ngumiti siya. You're welcome. Basta magsabi ka lang kung ano pang kailangan mo. Wala naman. Magkakaroon naman ako ng trabaho. Ayos na ako ron. So, halika na sa loob? Tumango ito at hinayaan siyang mauna. Pagpasok nila, muli niyang narinig ang walang humpay na papuri mula rito. Wow, talaga nga pala totoong kastilyo to. May hari ba dito? Pabirong tanong nito. Let's say from time to time. Anong ibig mo sabihin? Bumaling si Isabela kay Alexander. Na may hari dito paminsan-minsan. Sagot niya. Totoo? As in, hari ng England? Oo, bakit? Hindi ba kapani-paniwala ang sinasabi ko? Hindi naman. Kaya lang, sino ba may-ari ng bahay na to?
I mean, yung kaibigan na sinasabi mo, nasan ba siya? Bakit pati parang walang tao rito? Sunod-sunod nitong tanong. Wala nga dahil nasa mga trabaho nila ang mga tao rito. You see, this place is huge kaya mahirap talagang humagilap ng kasama. Ganun ba? Yung kaibigan mo, hindi ba dapat narito siya para naman kahit papano makilala ko siya? Tumigil si Alexander sa harap ng isang lamesa. Naroon na sila sa isang malaking silid kung saan napakaraming libro sa paligid. At lahat ng yon, mga daang libo na ang tanda. Ang may-ari bang hinahanap mo, Isa? Oo, saka kailangan pa namin pumirma ng kontrata, hindi ba? Bahagya niyang isinandig ang pang-upo sa lamesa sabay hinga ng malalim. Hindi ganon kadali ang iniisip mo. Anong hindi ganon kadali? May working visa naman ako. Yes, pero fake ang impormasyon ng employer mo. Kaya hindi ko pwedeng magtrabaho rito. Hindi ko lang yun masabi sa'yo kagabi dahil na rin sa sitwasyon mo. Ayaw kong pag-alalahanin ka pa ng husto. Ano? Namimilog ang mga matang bulalas nito. Kitang-kita ni Alexander kung paano unti-unting gumuho ang pag-asa sa mga mata nito. And he wanted to hug her. Tell her everything's gonna be fine. Pero pinigilan niya ang sarili. Pero sabi mo may offer na job ang kaibigan mo. Sabi mo tutulungan mo ko. Niloloko mo lang ba ako, Alexander? Kagaya ka rin ba ng agency ko? Manloloko ka ba? Nangingilid ang mga luhang tanong nito. I'm not a fraud, Isa. I'm here to help you. Paano nga kung sinasabi mo ngayon na hindi ako pwedeng magtrabaho? Anong gagawin ko? Bakit dinala mo pa ako rito kung hindi naman pala ako pwedeng magtrabaho? Kaya nga dinala kita sa bahay namin para pansamantala dito ka muna. At habang naririto ka, babayaran ka namin kahit hindi ka muna magtrabaho. Teka, bahay niyo? Bahay niyo to at hindi sa kaibigan mo? Pinagluloko mo ba talaga ako ha, Alexander? Sino ka ba talaga? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit ba parang mula pa kagabi sinadya mo yata talagang lapitan ako at kunin ang loob ko para madala mo ako rito? Kidnapper ka ba? Kasamahan ka ba ng mga nang-hold up sa akin? Kagyat itong napayakap sa sarili sabay atras. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, kundi sisigaw ako. Kung sa iba-ibang pagkakataon, matatawa siya sa nakikita. Pero hindi niya magawa dahil kailangan niyang ipaliwanag ng mabuti kay Isabela kung sino talaga siya. You're hurting my pride, you know? Kasi ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ako masamang tao, Isa. Pero ayaw mo pa rin akong paniwalaan. I am just really here to help you. That's all. Wala akong hihinging kapalit mula sa'yo. Malumanay na paliwanag niya. Huminga naman ito ng malalim bago siya pinakatitigan sa mga mata. Kung ganon, bakit hindi mo pa umpisang sabihin sa akin ang totoo? Sabihin mo sa akin kung sino ka mang talaga para maintindihan kong lahat ng to. Si Alexander naman ang huminga ng malalim. Hindi niya hinihiwalayan ng tingin si Isabela nang muling bumuka ang bibig nito. I'm a son of an earl. At kung pamilyar ka sa British monarchy, na alam ko namang pinag-aralan mo muna bago ka makarating dito. Ang ibig sabihin yun ay kamag-anak ko ang hari. The king and my father are second cousins. Kaya ako ipamangkin ng hari. Napakurap-kurap ito. Anong sinabi mo? You already heard me, Isa. I'm the king's nephew. Kaya ako sinabing paminsan-minsan ay naririto ang hari dahil kamag-anak namin siya. My father, Philip Winsville, is the Earl of Longwood Hill, the place where we are standing now. That's his noble title granted by the king. Kaya lahat ng makikita mo rito ay pag-aari ng aming pamilya, daang libong taon na nakalilipas. May mga investments din kami sa mga real estate businesses sa iba't ibang panig ng Europe. Ganon din sa mga restaurants, vineyards, schools at marami pang iba. Ako particularly ay meron ding mga investments, bukod sa isa talaga akong professor sa Cambridge. Parang biglang nalula si Isabela sa narinig. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ni Alexander, pero base sa ekspresyon ng mukha nito, kitang-kitang nagsasabi nga ito ng totoo. Diyos mio, ibig sabihin sobrang yaman niya. I'm so sorry, Isabela. Hindi ko naman talaga intensyong magsinungaling sa'yo. Kagaya ng sandali kong paglilihim na marunong talaga ako ng wikang Filipino, hiding my true identity wasn't intentional. Ayoko lang na gulatin ka ng husto. Alam ko rin na hindi ka sasama sa akin dito kung nalaman mo agad ang totoo. At kung dito sa lugar na to ako aamin, alam ko maniniwala ka sa akin dahil naririto na lahat sa harapan mo ang pruweba. Paliwanag pa nito. Ilang beses siyang huminga ng malalim habang pinagtatagpi-tagpi ang lahat sa kanyang isip. Pagkatapos, tumingin siyang muli sa lalaki. Sige,
Naiintindihan ko na hindi talaga masama ang intensyon mo at nauunawaan ko rin na gusto mo akong tulungan. Pero sa paanong paraan? Kung talagang tutulungan ako ng lalaking to, hindi ko na dapat pakawalan pang oportunidad na to dahil ayokong umuwi sa amin na walang kahit na ano. Gusto ko pa rin magtrabaho kung papayagan ako ng immigration. At kung pamangkin si Alexander ng hari, tiyak ako na may magagawa siyang paraan para manatili ako sa bansa nila. Narito na ako. Dapat hindi yun masayang. Dugtong ni Isabela sa isipan. First, we'll contact immigration and file a case with the help of the Philippine Embassy. Makikiusap din tayo sa kanila na dito ka muna mananatili sa poder namin habang nag-iimbestiga sila. Hihingi rin tayo ng temporary leave to remain para makapagtrabaho ka dito mismo sa bahay namin. Ako mismong hihiling niyan sa immigration kung papayagan ako. At kung hindi, hihingi ako ng tulong kay Papa. He's one of the members of House of the Lords. Mas may impluwensya siya kaysa sa akin. At kung hindi pa, I'll speak to the king myself to request a special visa for you. Hindi ko rin kasi alam kung gaano katagal ang lahat ng to. Pero pipilitin kong mapabilis habang nasa bakasyon pa ako. Mahabang paliwanag nito. Kung ganon, bakit hindi pa tayo tumawag sa immigration? Don't worry. I already did this morning. I asked my lawyer to do that for me. Sa ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi maghintay. Napatango-tango siya. Nabuhayan muli ng loob. Akala niya talaga wala na siyang pag-asa pa. Thank you, Lord. Hindi niyo po talaga ako pinababayaan at nagpadala pa po kayo ng napakagwapong anghel. Kaso, ngayon na nalaman ko ng totoong pagkatao niya, mas lalo ako ng liit. Pamangkin siya ng hari, samantalang ako. Ay, ewan na lang. Isa, are you listening? Aha? Napabaling siya kay Alexander na bahagyang nakakunot ang noo. Ano ba ang sinasabi mo? I said dito ka na muna titira mula ngayon. Okay lang ba sa'yo? Mas safe ka rito kaysa sa city. Oo naman. Ako pa bang magiging choosy ginagawan mo na nga ako ng pabor? Salamat ulit. Saka, sorry kanina kung pinagbintangan kita. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga nalalaman ko. Na hindi pa nga napoproseso ng isip ko na pamangkin ka ng hari. Natawa ito. I keep my life private. Hindi ko talaga ikinukwento sa iba kung sino ako. Ibig bang sabihin, sa akin pa lang? I did many firsts for you. Nawala si Isabela kahit hindi naman yun mahahalata dahil morena siya. Ang straightforward mo naman? I was just telling you the truth. Oo na, pero bakit mo nga ba ako tinutulungan at pinag-aaksayahan ng oras, Alexander? Diretsahang tanong niya. Gusto mo talagang malaman ng totoo? Tumango siya. Umayos naman ito sa pagkakatayo. To tell you honestly, I also don't know why. At kung itatanong mo sa akin kung bakit, hindi rin kita masasagot. Bakit naman? Meron din na Alex? Oh my! It's really you! You're here! Bulalas ng isang boses babae na nagpahinto sa usapan nila. Nagulat na lang sila nang yakapin si Alexander ng babaeng bigla na lamang sumulpot sa kung saan. Sa tingin ni Isabela, mas bata lang ito ng kaunti sa lalaki. Eunice, hey! Gusto niyang mainis sa nakikita, lalo na kung paano magyakapan ng dalawa. Mag-asawa lang? Bulong niyang naninikwas ang nguso. Kung mag-asawa nga sila, ano namang pakialam mo, Isabela? Bigla na lang kumirot ang dibdib niya sa kaalamang yun. I thought you're gonna stay in London. What changed your mind, Alex? Tanong ng babae. What changed my mind? Tumingin si Alexandra kay Isabela. Sinundan naman yun ng babae para lang mapangiti. Oh, that's interesting. Natawa si Alexander. How interesting is it? Much. I mean, huge. Mama needs to know this. How is she? Excited na wika ng babae. Mas lalong dumami ang mga gatla sa noon ni Isabela. Hindi kasi niya masundan na pinag-uusapan ng dalawa. She's Isabela. Isabela, meet my sister, Eunice. Pakilala ni Alexander sa kanila. Natigilan siya. Pagkuway pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Pakiramdam niya, nakahinga siya ng maluwag. Nahiya rin siya sa sarili dahil kung ano-ano agad ang inisip niya. Hi Isabella, nice to meet you. Sa halip na makipagkamay ay niyakap siya ni Eunice, kaya kahit nahihiya ay gumanti rin siya ng yakap dito. Same here, Anya. Oh God, I can't wait to tell this to Mama. Goodbye guys. Nagmamadaling umalis ang babae. Nang balingan niya si Alexander, iiling-iling ito na napapangiti. Ano bang ibig sabihin niya, Alexander?
Hindi na nakatiis na tanong niya rito. Nothing. Maikling sagot nito. Doon na nga muna tumira sa Longwood Castle si Isabella habang inaasikaso pa ni Alexander ang kaso niya. Ipinakilala rin agad siya nito sa pamilya nito, na lahat naman ay mababait. Medyo naiilang nga lang siya sa ama ng lalaki na palaging seryoso. Siyempre, nahihiya rin siya dahil nagkaroon ng mga ito ng biglaang bisita. Isa pa, sa tuwing iisipin niya kung sino ang mga ito at kung ano ang ginagampan ng papel sa bansang yon, nalulula siya. Kamag-anak ba naman ng hari ng Inglaterra ang tinutuluyan niya? Sino ba naman ang hindi magugulat doon? Kahit nga yata ikwento niya yun sa pamilya niya, baka hindi maniwala ang mga yon. Magkaganoon man, nagpapasalamat talaga siya kay Alexander, dahil kung hindi sa kagandahang loob nito, baka umuwi siyang luhaan. Kaya naman, iyong simpleng nagagapuhan siya rito noong una ay unti-unting napalitan ng paghanga. At hindi niya alam kung saan siya dadalhin niyon. Good morning everyone. Good morning, Isa. Masiglang bati sa kanila ni Alexander pagkababa nito. Naroon siya sa kusina at tumutulong maghanda ng pagkain ng mga to. Good morning, Mr. Winsfield. Iisang sagot ng lahat. Medyo nangangapa pa si Isabella dahil hindi siya sanay na tawagin ito sa formal na paraan. May 3 linggo na rin siyang nananatili sa poder ng mga Winsfield dahil pumayag ang immigration sa request ng lalaki na ang mga ito muna ang kukup-kup sa kanya. Ganoon kasi kahigpit ang batas sa London. Kailangan idadaan talaga sa batas at legal ang lahat kahit miyembro ka pa ng royal family. Isa, can we talk? Anito nang lapitan siya. Napatingin siya sa mga kasama niya na hindi maikakailang kinikilig, lalo na ang 2 Pinay na nagtatrabaho rin doon. Noong unang araw niya roon, nalaman niyang sadya raw kumukuha ang mga ito ng trabahador na may lahing Pilipino. Ayon pa kay Alexander, Filipinos are proven kind, trustworthy, competent, smart, resilient, warm, and very loving. Isang patunay raw doon ay ang naging yaya nga nito. Ngayon na ba? Pabulong na tanong ni Isabella sa naghihintay na lalaki. Yes, shall we? Inilahad nito ang kamay sa may pintuan. Kiming tumango naman siya at nagpaalam muna sa mga kasama bago nauna sa lalaki. Tuloy-tuloy sila sa library ng mga ito. Nagtungo ang lalaki sa malaking kahoy na lamesang naroon at may kinuhang folder. I received these documents this morning. Hindi ko kaagad nasabi sa'yo dahil may iba pa akong inasikaso. But it's good news, Isa. The immigration grants you a special temporary leave to remain. Ibig sabihin, makakapagtrabaho ka na ng legal dito. Masayang wika nito. Talaga? Oo. Here, tingnan mo. Pero sa halip na tingnan ang nilalaman ng folder, bigla na lang niyang niyakap si Alexander dahil sa tuwa. Salamat. Maraming salamat, Alex. Mangiyak-ngiyak niyang wika. Naramdaman niya ang pagdapo ng palad nito sa likuran niya. Walang anuman. Karangalan ko makatulong sa'yo. Isa pa, nahuli na rin ang mga nang-hold up sa'yo noon. Nabawi na rin ang ilan sa mga gamit mo. Lalo siyang naiyak sa narinig. Kung hindi sa kapatid nitong si Eunice, baka wala siyang nagamit na damit doon. Binigyan kasi siya ng babae ng napakaraming damit. Hindi ko na talaga alam kung paano pa ako makakabawi sa lahat ng ginagawa mong to para sa akin, Alexander. Shh! Hindi naman ako naghihintay ng kahit na anong kapalit. Pero kahit na, tatanawin ko pa rin tong napakalaking utang na loob sa'yo habang buhay. Hindi talaga kita makakalimutan. Dahil kahit hindi naman tayo magkaano-ano, tinulungan mo pa rin ako. Iniisip ko nga, paano kung hindi ka nakakita sa akin ng gabing yun? Tutulungan din kaya nila ako? Pero alam ko, imposible yun dahil hindi ikaw sila. Kaya hayaan mo na lang akong pasalamatan ka araw-araw. Sa ganung paraan man lang ay maibalik ko ang mga kabutihang pinapakita mo sa akin. Well, may paraan naman kung paano eh. Sandaling natigilan si Isabella bago napalayo rito. Nang tingalain niya ito, sinalubong siya ng asul nitong mga mata na may kakaibang kislap. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. I want to propose, Alex. Sabay silang napalingon ng lalaki sa may pintuan. Nakatayo roon ang ama nito. Good morning, Mr. Winsfield. Bati niya sa Ginoo sa bayuko. Good morning. I need a word with you, Alex. But I'm still talking to Isa. Tumingin si Isabella kay Alexander. It's okay, Alex. I should go now. Tutulong pa ako sa kusina. Excuse me. Paalam niya sa mga ito bago nagmamadaling umalis. Tuloy-tuloy siya sa may sala at sandaling tumigil doon bago sinapo ang dibdib. Ang lakas-lakas ng kabog niyon na para bang may humahabol sa kanya. Ang hindi niya maunawaan,
Nangyayari lang yon sa tuwing kasama niya si Alexander. Hindi kaya tuluyan na ako nahulog sa kanya? Mabilis siyang umiling. Hindi pwede to. Hindi pwede. Masasaktan ka lang, Isabela. Langit at lupa kayo ng lalaking gusto mo. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos na makausap muli ni Alexander si Isabela, formal na itong pumirma ng kontrata. Kaya legal na itong nagtatrabaho sa kanila. Ang kaso, alam niyang may hangganan ng lahat ng yun. Dahil oras na matapos ang investigasyon at mapatunayang naloko nga ang babae ng ahensya nito sa Pilipinas, 2 lang ang tutunguhan nito. Pwede na itong umuwi at pwede ring hindi kung papayagan ng immigration na manatili ito sa kanilang bansa. Yun ang ikinababahala ni Alexander ng mga nakalipas na araw. Hindi na kasi niya maitanggi sa sarili na nahulog na siya kay Isabela, kahit halos 1 buwan pa lang niya itong nakikilala. Alam niyang noong una ay naaawa lang siya rito. Pero ngayon, hindi na yun ang nararamdaman niya. Ang mga simpleng pagkalito niya dahil sa kakaibang kabog ng dibdib, pati na ang paglukob ng lungkot sa kanyang puso sa tuwing maiisip na uuwi ito, ay senyales na may puwang na ito sa puso niya. At alam niyang kapag itinuloy niya yon, pareho silang masasaktan sa huli. Alex, son? Napalingon siya sa may pinto ng kanyang silid. Nakita niyang nakatayo roon ang kanyang inang si Mrs. Esther Winsville. Lumapit ito sa kinaroroonan niya, sa may bintana kung saan kanina pa niyang tinatanaw si Isabela habang nagdidilig ng mga halaman. Sumilip muna ang kanyang ina sa ibaba bago siya muling binalingan. Well, I just wanted to ask if you're going to stay here tonight. You have a lecture tomorrow, right? Napabuntong hininga siya. Oo nga pala, pasok ka na ulit. Anya sa isip. Ngumiti si Alexander sa ina. Yes, Mama. Don't worry, I'll come home every day. Really? Yes. Wow, that's good to hear, son. But may I know the reason? Reason? Yes, because you've changed. You weren't like this before. You used to stay at our apartment in London most of the time. What made you change your mind? Muli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. There's no reason at all, Mama. Really? Not even her? Tumingin ito sa ibaba. Naroon pa rin si Isabela at masayang kinakausap ang mga namumukadkad na bulaklak. Hindi siya nakasagot. Natulala kasi siya dahil mas lalo lang gumanda ang kanyang paningin sa babae. I know she's the reason, son. You can't hide it from me. I'm your mother. But you know I can't. Malungkot niyang tugon. And who told you that? Napalingon siya sa kanyang ina. Papa, he won't accept her. Did he tell you directly? No, but I know he's against it. You know where she came from, and a noble family like ours won't easily accept her. Really? But you haven't even tried, right? No, because I don't want her to get hurt or suffer because of me. Napangiti ang kanyang ina, pagkaway hinaplos ang kanyang pisngi. Son, you should try first before saying that to me, because there's no right or wrong when it comes to love. Yes, we're noble, but we're also human. We feel what we feel, even if it's not right in the eyes of others. But who cares? As long as you love her and she loves you too, then fight for it. Don't tell me you can't. Because you can, Alex. You can. Biglang nagdiwanag ang kaisipan niya sa mga narinig mula sa ina. Napangiti siya rito. Thanks, Mama. You know I need these words from you. You're most welcome, son. Tinapik-tapik nito ang pisngi niya at muling sinilip si Isabela. So go down now and make a move. Utos nito nang muli siyang balingan. Natawa ng malakas si Alexander. I didn't know you're that eager to shoo me away. No, I'm just your mother who supports you always. Niyakap niya ito bago hinalikan sa pisngi. Thank you so much. I love you, Mama. Love you too, son. Unang sweldo ni Isabela at laking gulat niya nang malaman kung magkano yon. 200,000 pesos? Nanlalaki ang mga mata niya nang balingan si Alexander na siyang nag-abot ng sahod niya. Yes, why? May problema ba? Maliit ba? Gusto mo bang taasan ko pa? No, I mean, ang laki nito. Talaga? Malaki na ba yan? Oo naman. Ang sabi kasi ng agency ko dati hanggang 180,000 daw ang sahod dito. Kaya nga pinatos ko kahit 6 na buwan lang pwedeng magtrabaho dito ang kagaya ko. Well, you deserve that high salary. Dahil nakikita ko namang ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Higit pa nga.
Thank you talaga. Napahaplos si Alexander sa tenga nito. Parang dudugo na yata ang tenga ko sa kaka-thank you mo. Napangiti si Isabela. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na araw-araw kitang pasasalamatan? Dahil deserve mo rin ng ganoong papuri. Oo na. So, anong balak mo ngayon? Mamamasyal ka ba? Do you want me to tour you around? Pasyal? Bakit? Nakalimutan mo na bang day off mo ngayon? Ay, oo nga pala. Natampal niya ang noo na ikinatawa ng kaharap. Don't worry, kung wala kang plano, ako meron. Kaya magbihis ka na, Isa. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta, bihis na. Hindi na nakatutol pa si Isabela sa lalaki. At habang nagbibihis, nakadama siya ng excitement. Hay, iba talaga kapag may Prince Charming, palaging nakangiti. Ani-ani na papasok sa kwarto nila. Magkasama sila nito sa iisang silid, habang si Alice naman ay kasama ang asawa nito na doon din nagtatrabaho. Hindi kaya, tanggi niya. Ay sus, hindi ka naman makukulong kung magsasabi ka ng totoo. Alam ko, type mo talaga si Sir Alex. Hoy, bibig mo. Alam naman yun ng lahat kasi halata sa mga kilos mo. At alam ko rin, type ka rin ni Sir Alex. Aba, malay mo, siya na talagang tinadhana para sa'yo. Napailing si Isabela. Malabong mangyari yun. Bakit naman? Kunot noong tanong ni Annie. Close na siya sa mga katrabaho niya. Hindi na siya naiilang kapag nakikipagkwentuhan sa mga to. Dahil langit siya at lupa ako, Annie. Napakalayo ng agwat ng pamumuhay namin. Saka, para na rin siyang isang prinsipe. Prinsipe naman talaga siya dahil pamangkin siya ng hari. Pero dahil hindi ganun ang batas dito na immediate family lang ang may titles, pero ganun pa rin yun. Kasi nga pamangkin pa rin siya ni King George. At walang masama kung magkakagustuhan kayo dahil wala namang batas na nagbabawal na mahalin niyo ang isa't isa. Hindi naman kayo makukulong kung langit at lupa ang agwat niyo. Ang romantic nga parang fairy tale. Katwiran nitong nakangiti. Ay ewan, dyan ka na nga. Hoy, mag-lipstick ka naman. Aba, first date nyo na to, no? Pahabol nito na ikinahinto ni Isabela. Dali-dali siyang nanalamin at naglagay ng lip tint. Oh, ayos na po ba? Nakataas ang isang kilay na tanong niya kay Annie. Opo, mas lalong mahuhulog si Sir Alex niya sa'yo. Pag nagtapat sa'yo, sagutin mo agad ha. Nako, siguradong mapapaki-MJS ka, Day. Jackpot ka kay Sir. Gwapo na mayaman pa. Sira ka talaga. Napailing na lang si Isabela at tahimik na tinalikuran to. Good luck! Ibandera mo ang watawat ng Pilipinas, Isabela ha? Loka-loka. Dinig pa niya ang malakas nitong tawa hanggang sa makalabas siya. Saglit siyang napahinto nang makita si Alexander na nakatayo sa gilid ng sasakyan nito at nakapamulsa sa pantalong maong nito. May suot itong makapal na coat at kulay asul na turtleneck na sweater. Dama na ang parating na winter sa London, kaya ang ibang bulaklak sa garden ay halos pawala na rin. Napabuntong hininga siya. Ito ba ang bagay kami? Siya na nakamamahaling cashmere, samantalang ako mga bigay ni Miss Eunice ang suot. Bulong niya sa sarili bago ito nilapitan. Tara na, Anya. Malapad itong napangiti at sa tuwing nakikita niya yon, palagi siyang natutulala. Yes, basta ba hindi ka magpapabuhat Ha? Kasi nakatulala ka na naman, Miss Isabela. Madali siyang napayuko at walang sabi-sabing umikot sa may passenger side ng kotse nito. Tatawa-tawa namang sinundan siya nito. Gaya ng dati, hindi nawawala ang pagiging gentleman nito. Kimi siyang nagpasalamat bago sumakay roon. Patakbong umikot itong muli at sumakay sa driver's seat. Ready? Tanong nito na hindi nawawala ang malapad ng ngiti sa mga labi. Yes, pero punta muna tayo sa padalahan. Nasabi ko na kasi sa amin na may sahod na ako. Tiyak na naghihintay na sila pati yung mga pinagkakautangan namin. Sure, kasama naman yun sa itinerary natin ngayon. Salamat talaga, Alex ha. Ay, ayan na naman po siya. Iiling-iling nitong wika bago nagsimulang magmaneho. Ayaw na ayaw talaga nito na palagi siyang nagpapasalamat. Ayaw din na tawagin niya itong sir. Kaya lalo na siyang inaasam ng mga katrabaho niya. Type daw talaga siya ni Alexander. Pero ayaw naman niyang mag-assume. Panay ang kwentuhan nila hanggang sa makarating sila sa padalahan ng pera. Dahil first-timer, hindi pa niya alam kung paano, kaya sinamahan siya ni Alexander. Ipinaliwanag ng teller sa padalahan na pwede naman daw na sa app na lang. Kaya yun na ang gagawin ni Isabela sa susunod. Pagkatapos niyon, una nilang pinuntahan ng London Bridge. At hindi niya alam na may dalang kamera ang lalaki.
Bukod sa tour guide at personal driver, naging photographer din niya ito, bagay na lalong ikinalobo ng puso niya. Saan naman ang punta natin ito? Tanong ni Isabela nang makasakay silang muli sa kotse nito. You'll see. Muli siyang na-excite sa narinig at hindi naman siya nagkamali dahil sa Buckingham Palace lang naman siya nito dinala. Wow! Totoo ba talaga to? Papasok tayo sa loob? Tuwang-tuwang wika niya nang lingunin ang lalaki habang hawak ang binili nitong entrance tickets para sa kanila. Yes, pero limited lang. Hindi natin mapupuntahan ng ibang parte. Okay lang. Ang makita ko nga lang ang makasaysayang palasyo na to sa malayuan ay napakalaking karangalan na sa akin. What more pa kaya yung papasok tayo sa loob at makikita ang ibang parte nito? Well, I'm glad you still like it. Oo naman. Ano ka ba? Gusto mo bang mag-thank you ulit ako sa'yo para mas ramdam mo kung gaano ako kasaya? Mabilis tong umiling. No, wag na. Halika na sa loob. Natawa si Isabela, ngunit madali ring napawi yon nang hawakan ni Alexander ang kamay niya at hinila siya papasok sa loob. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod dito habang nakatingin sa magkahawak nila mga palad. At kahit na mabagal silang maglakad, dama niya kung gaano kabilis ang pintig ng kanyang puso. Grabe, ganito ba talaga kapag kinikilig? Bakit hindi ako makahinga? Sigaw niya sa isip. Natapos ang tour nila sa Buckingham Palace nang hindi niya namamalayan. At dahil bawal ang litrato, wala siyang picture ng kahit na anong nakita niya sa loob. Tanging nakaukit lang ang mga yun sa kanyang isip. Pero hindi naman hinayaan ni Alexander na wala talaga, dahil kinuhanan siya nito ng litrato sa labas ng gate. Ang mas nakakakilig pa, meron silang picture na magkasama. Nakaakbay pa ito sa kanya. Dahil narito na rin tayo sa Westminster, punta na tayo sa Abbey at sa iba pang mga tourist spots dito. Sabi sa kanya ng lalaki. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw ang may kabisado rito eh. Muli, para lang isang dahon na tinatangin ng hangin si Isabela. Kung saan siya dalhin ni Alexander, sunod lang siya rito. Kumain din sila at treat nito. At pagsapit ng gabi, dinala siya nito sa London Eye. Wow, totoo ba talaga to? Bulalas ni Isabela habang nakasakay sila sa isa sa mga glass capsules ng London Eye. Nagsisimula na itong umikot pa itaas. Yes, totoo to at nakasakay ka na ngayon din mismo dito. Ang ganda! Ang ganda-ganda talaga! Hindi siya magkaintindihan kung saan titingin dahil napakaganda pala ng London sa gabi. Ang mga kislap ng ilaw sa paligid ay parang mga alitap-tap na nakadapo sa mga puno. Tumingin si Isabela kay Alexander. Nagulat pa siya nang makitang titig na titig ito sa kanya. Thank you ulit. Anya sabay ngiti rito. Huminga to ng malalim at seryosong tiningnan siya sa mga mata. Bigla naman siyang kinabahan. Hindi ba sabi mo noon, hindi mo alam ang gagawin mo para makabawi sa lahat ng ginagawa ko sa'yo? Anito? Oo, bakit? May paraan naman. Ano naman yun? I like you, Isa. Ha? Nabiglang Anya. Mabuti na lang at sila lang dalawa ni Alexander ang sakay ng glass capsule na yun. Kung hindi, baka napahiya na siya at ang lalaki. You heard me. At alam kong may katugon din to. Sabi nito sa napakaseryosong tinig. Pero hindi naman pwede. Napakunot ang noon ni Alexander. Paanong hindi pwede? Dahil ba British ako at Filipina ka? Magkaiba tayo ng lahi. Hindi yun. Dahil langit ka at lupa ako. Naroon ka sa itaas. Marangal. Habang ako, isa lamang akong simpleng babae na walang karapatang umibig sa katulad mo. At alam ko maraming tututol sa relasyon natin. Sagot nito na nais niyang ikatawa. Pareho kasi ang nasa isip nila. Pero nagbago na siya mula noong kausapin siya ng kanyang ina. At sino naman ang may sabi sa iyong tututol ang mga tao sa pagmamahalan natin? Hindi ba wala namang batas na nagsasabing bawal magmahalan ng isang tao magkaiba man sila ng bansang pinagmulan o uri ng pamumuhay? Lahat ay pantay-pantay pagdating sa pag-ibig, Isa. And I'm asking you to take this chance with me. Dahil ayaw kong magsisi sa bandang huli. Isa pa, parang hindi ko rin kayang malayo sa'yo. Hindi ito sumagot. Kumibot-kibot lamang ang mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Kita niya rin ang pamumuo ng mga luha sa gilid ng mga mata nito. Napatayo si Alexander. Eksaktong tumigil sa pag-ikot ang London Eye at naroon sila sa tuktok. Nilapitan niya si Isabela at mahigpit na hinawakan ng kamay. Isa, minsan lang ako magmahal. Minsan na rin ako nasaktan. Pero sa pagkakataong to, ayaw ko namang maging duwag. Ayaw kong mawala ka dahil lamang natatakot akong masaktan at magdusa ka.
Ayaw kong sumuko na lang basta-basta nang walang ginagawa. Dahil kung ikaw talaga ang kapalaran ko, kahit na ano pang mangyari, ipaglalaban kita hanggang dulo. I love you, Isa, with all that I am, and all that I hope to be. Truly. Dinala niya ang kamay nito sa kanyang mga labi at ginawaran yun ng mabining halik. Narinig niya ang pagsinghot nito. Nang mag-angat siya ng tingin, sunod-sunod na pumapatak ang mga luha nito. Please, Isa. Please don't cry. It's breaking my heart. Nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Pero, hindi naman ako nasasaktan. Ang totoo, masaya ako. Kasi, may kagaya mo na handa ako mahalin at ipaglaban sa kahit na sino. Ibig bang sabihin nito, tayo na? Kinigat muna ni Isabela ang labi nito bago dahan-dahang tumango. Malapad na napangiti si Alexander at kinabig ito payakap. Thank you for trusting me. I assure you, hindi tayo mapipigilan ng kahit na sino. Tandaan mo yan. I love you. Bulong ni Alexander dito. Mahal din kita, Alex. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa'yo? Gwapo na mabait pa. Ikaw pa ang savior ko. Hindi na ba kita liligawan? Mayaya Mary said, nanliligaw daw ang mga lalaki sa nagugustuhan nilang babae sa inyong bansa. Although I don't know what ligaw is, I'm willing to do it. Hindi na kailangan. Hindi mo rin naman alam kung paano yon. Ang mahalaga, pareho tayo ng nararamdaman. At hayaan mo, kakapit lang ako ng husto sa palad mo para kahit na ano pa ang mangyari, hindi tayo magkakahiwalay. Pinakawalan niya si Isa at pinakatitigan sa mga mata. Inayos rin niya ang ilang hibla ng buhok nitong tumatabing sa mukha nito. Matagal siyang napatitig sa mapag-imbita nitong mga labi. At nang gumalaw ang London Eye, yun din ang daging hudyat niya para angkinin ng mga yon. It was such a perfect moment together with the right person. Alam ni Alexander, hindi niya pagsisisihan ng gabing yon. Matuling lumipas ang 2 buwan at pakiramdam ni Isabela parang taon na yon dahil walang araw na hindi siya masaya sa piling ni Alexander. He was the gentlest man she had ever met. Bukod pa roon, napakabait nitong tao at maunawain. Halata ritong lumaki ito sa isang maharlikang pamilya. Bawat kilos nito, kita ang katalinuhan at kung gaano ito karangal. Subalit akala niya ay ayos na talaga ang lahat sa pagitan nila. Alam na ng pamilya niya sa Pilipinas ang tungkol sa kanila dahil nagpresenta pa si Alexander na kausapin ng kanyang inang at itang sa video call. Ipinaalam nito ang totoong intensyon nito sa kanya na hindi naman tinutulan ng mga ito. Hindi rin nila inilihim ang relasyon nila sa pamilya ng lalaki at wala naman siyang nakitang pagtutol sa mga ito. Mas tamang sabihing masaya sina Eunice at Mrs. Winsfield para sa kanila. Wala rin namang naging reaksyon ng ama ni Alexander, pero nagbago yon nang marinig niya ang mag-ama na nag-uusap sa library. This is not right, Alexander. You will be the next Earl of this house. You should know where you stand. Matigas na sabi ng ama nito. I know where I stand, Papa. And I won't give you the chance to stop my happiness. I won't allow you to take Isabella away from me. I love her so much that I would die without her. You love her? Does her affection grant you influence? Will she strengthen your legacy? No. So Alexander, stop this madness and find someone else. Someone who can help you become strong. A woman with a decent family background and not drowning in debt. Again, no. If you really want me to succeed you, then you should listen to me, Papa. I don't need power or allies. All I need is Isabella to stay by my side, to be with me all the time. So please don't make me choose because I'm not like you. I don't want to get involved in politics. All I want is a happy life with the woman I love. And if you want to talk about decency, Isabella is above all. She has integrity and a good heart. She's smart, beautiful inside and out. She's warm. And I know, because she's a Filipina. She's family-oriented. Her love is the purest. So why would I ever let go of someone like her? Giit ni Alexander sa ama. Matagal na naghari ang katahimikan sa loob bago muling narinig ni Isabela na nagsalita ang may edad na lalaki. It's still a no. You need to choose. Your nobility or that woman. Hindi na tinapos pa ni Isabela ang pakikinig. Kahit na anong maging sagot ni Alexander, iisa rin ang patutunguhan niyon. Masasaktan pa rin sila. Tuloy-tuloy siyang naglakad sa makapal na snow sa labas hanggang sa makarating siya sa kabilang bahagi ng kastilyo. Minsan na siyang dinalaroan ni Alexander. Ang sabi nito, yun daw ang taguan nito. Maganda sa bahaging yun ng kastilyo.
lalo na kapag winter. Ang kaso, wala siyang ibang makita paliban sa kulay puting snow na bumabalot sa buong paligid. Ni wala siyang dalang coat kaya dama niya ang panunuot ng lamig hanggang sa kanyang kaloob-looban. Maigi na to. Maigi na to para maging manhid ako. Kasi ang sakit. Ang sakit-sakit. Napahaguluhol siya ng iyak. Ang akala niyang magiging happily ever after, ngayon ay sa panaginip na lang niya. Wala pala talagang ganoon sa totoong buhay. Sa fantasy lang talaga yun nangyayari, sa mga libro. Patuloy lang sa pag-iyak si Isabela hanggang sa maramdaman niyang may bumalot na blanket sa katawan niya. Sa nanlalabong mga mata ay nag-angat siya ng tingin. Nakita niya roon si Alexander na nakalarawan sa mukha ang matinding pag-aalala. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na baka magkasakit ka? Tara sa loob. Yaya nito sa bilahad ng kamay, pero tiningnan lang niya yon. Ikaw na lang, dito na muna ako. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin. Bakit ba ang kulit mo? Sa gusto ko nga mapag-isa eh. Saglit itong natigilan, yun kasi ang unang beses na nasigawan niya ito. Huminga ito ng malalim. Kung tungkol to sa narinig mo kanina, then sinasabi ko sa'yo na wag mo nang pakaisipin pa yun. I know na narinig mo kami because I saw you. Now, para sabihin ko sa'yo, I'm not going to follow my father's order. Kasi alam kong hindi yun ang makakapagpasaya sa akin. Dahil ikaw yun, Isabela. Ikaw at ang tapat mong pagmamahal mula sa akin. Pero ayoko namang masira ang relasyon yung mag-ama. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. At kalabisan naman kung ito pa ang isusukli ko sa'yo. Ang masira ang pamilya mo. Mas magiging kalabisan kung ipipilit mo sa akin sundin ko ang ama ko. Mas masasaktan ako. So please come with me. Let's get inside before you get sick. Muli inalahan nito ang isang palad sa harapan niya. At kagaya kanina, tiningnan lang niya yon. Ikaw na rin ang may sabing hindi ka bibitiw sa palad ko kahit anong mangyari. Napatunayan mo yon. Nito, pero hindi siya kumibo. Isa, kapag hindi mo tinanggap ang kamay ko, mapipilitan akong buhatin ka. Banta nito. Oo na. Sinamaan niya ng tingin si Alexander. Tatawa-tawa naman ito nang tanggapin niya ang palad nito at sumama sa kanya papasok sa isang pasilyo na konektado sa pinakabahay niyon. Sa dami ng lagusan at dahil na rin sa kalumaan ng kastilyo, minsan ay naliligaw na rin siya roon. Ayon kasi sa kasintahan niya, may 1,000 taon na raw ang kastilyong yun, na hindi raw halos ginalaw ang orihinal na forma nang kinailangan niyon ng renobasyon. Kaya naman nagtaka siya kasi lumabas sila sa isang malaking silid na may kung ano-anong uri ng halaman na namumulaklak. Anong lugar to? Saka bakit ang dami pa rin bulaklak kahit winter na? Tanong ni Isabela sa katabi. Another secret hideout. At dahil naririto sa loob, flowers can last a bit longer even though it's winter. You can say it's my mini greenhouse. Come here, may papakita ako sa'yo. Hinila siya ni Alexander sa isang upuan na naroon at pinaupo. Pagkatapos, nagtungo ito sa isang sulok. Pagbalik nito ay may bitbit na itong isang paso na may kakaibang bulaklak. This is camellia. Ang ganda, hindi ba? Sabi nito sabay tingkayad sa harapan niya para magpantay sila. Oo, pero hindi ba iisa lang dapat ang kulay niyan? Bakit halo-halo? Oo nga, but this flower is a rare variety that grows only in this part of London, specifically in Longwood Hill. That's why this flower symbolizes my family name that's tied on this castle for generations. Alam mo bang malapit na rin itong mawala? Pero dahil may kaunti rin ako nalalaman sa siyensya, kaya nagawa ko magpabuhay ng ganito at isalba ang aming sagradong bulaklak. Hindi pa to alam ng pamilya ko. Sa'yo ko pa lang to na ipakita. Bakit naman? Dahil ikaw ang dahilan kaya muling nagkaroon ng ganitong klaseng bulaklak dito. I know you love flowers. And I know you will like this variety of camellia. Nagulat si Isabela sa narinig. Ako? Bakit naman ako? Saka, sino ba naman kasing hindi magugustuhan ng ganyang kagagandang bulaklak? Natawa si Alexander. Tama ka naman. Wala yatang tao ang hindi nakaka-appreciate ng mga bulaklak. But you are different among all of them. You have a unique beauty, just like this flower. At kagaya ng simbolismo ng kulay puti sa bulaklak na to, you are innocent and pure. Added to the peach color which makes you warm, gentle, and always grateful. Ang kulay pula naman ay para sa pag-iibigan nating wagas at walang pagkukunwari. So bakit ikaw? Dahil mahal kita maging sino ka pa.
At ikaw ang napili kong pag-alayan ng bulaklak na to, Isa. Ang gusto kong makasama habang buhay, kahit saang dako pa ng mundo tayo manirahan. Pero Alex, paano ang papa mo? Kagaya ng sinabi niya, wala ako maibibigay sa'yo dahil mahirap lang ako. Halos katatapos ko nga lang mabayaran ng mga utang namin. At yun ay dahil pa rin sa'yo. Ayoko namang isipin ng papa mo na dedepende na lang ako at ang pamilya ko sa'yo habang buhay. Ayoko ng ganun. Nangingilid ang mga luhang wika niya. Binitiwan ng kanyang kasintahan ng paso at hinawakan ng kanyang nanlalamig na kamay. Wala akong pakialam kung dumedepende ka man sa akin. Dahil kasama na yun sa debosyon ko sa'yo bilang kasintahan mo. Kasama yun sa magiging responsibilidad ko kung tatanggapin mo ang iaalo ko. Dahil ang gusto ko, makapiling ka habang buhay, Isabela. Pero ang daming babae dyan na nakahihigit sa akin. Mga babaeng katulad mong mula sa marangal at may marangyang buhay. You're not listening to me, Isa. Ikaw ang pinipili ko kasi ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal. At walang magagawa si Papa sa desisyon kong to. Tumayo ito. Kinuha ang isang maliit na box na gawa sa kahoy. Bago lumuhod sa harapan niya. Mama gave this to me last week. Ang sabi niya, ibang-iba raw ako ngayon. Iba raw ang kasiyahang nakikita niya sa mga mata ko. It was pure and honest. That's what she said. At kung ikaw raw ang dahilan nito, then wala daw rason para hindi ko to ibigay sa'yo. Binuksan ni Alexander ang box. Inalis nito ang royal blue satin cloth na nakatabing sa laman niyon. Para siyang natuklaw ng ahas sa nakita at ni hindi magawang ibuka ang bibig habang pinaglilipat-lipat ang tingin dito at sa nakatambad sa harapan niya. This tiara belongs to my family for generations. This is crafted in the late 1800s by a renowned London jeweler. The base was made of platinum, shaped into graceful curves that mimic the petals of blooming camellia, the symbol of the Longwood lineage. Its rare blue sapphire on the center, said to have been gifted by a foreign monarch generations ago. Huminga to ng malalim at pinisil-pisil ang kanyang palad. This isn't just a jewelry, Isabella. It's a promise, a legacy, and I want you to be part of it. Sunod-sunod na nalaglag ang kanyang mga luha sa narinig. Hindi lang naman kasi tiara ang naroon na gusto nitong ialay sa kanya. Meron din doong singsing na kapareho ng tiara na may oval shape na blue sapphire. May band yung platinum din at may maliliit na bulaklak ng camellia na naaadornohan ng mga diamante. Isabella, pakasalan mo ko. Untag sa kanya ni Alexander. Nangungusap ang aso nitong mga mata habang nakatitig sa kanya. Gusto ko man tanggapin ka pero paano ang papa mo? Hindi mo kasi may aalis sa akin ng mag-alala. Saka ayoko ma-disappoint ang mga tao sa'yo dahil ang pinili mong babae ay isang hamak na ibang lahi at OFW lamang. Anak ng mahirap sa Pilipinas. Isa, sweetheart. Alam mo at ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala akong pakialam sa ibang tao. Handa akong iwan ang buhay ko rito and live a simple life with you. May ipon naman ako at sapat na yun para mabuhay tayo hanggang sa magkaapo tayo. I have profession as a professor and I can build my own business anywhere in the world. Alam ko namang kaya mong gawin ng mga bagay na yan, Alex. At sobra akong masaya na marinig yan sa'yo. Pero iniisip ko pa rin ang papa mo. Ayaw niya sa akin. Alam mo yan. Papa will understand my decision because I know he loves me. And I'm sure sa mga sandaling to ay kinakausap na siya ni Mama. Baka nga paglabas natin dito okay na ang lahat. So please stop worrying, okay? Hayaan mong akong gumawa niyan para sa atin. Napahikbi siya. Napakabuti mong tao, Alex. Kaya sino ba naman ako para tanggihan ka pa? As long as magiging okay to sa papa mo, mananatili akong kakapit sa'yo hanggang dulo. Sige, papakasal tayo. Because I love you so much. Sa pagkakataong yon, nahulog ang 2 butil ng mga luha sa gilid ng mga pisngi ni Alexander. Pagkatapos, walang pag-aatubiling isinuot nito ang singsing sa kanya. For love, for legacy, for always. That's the inscription written inside this ring. Tumungay ito at sinalubong muli ang mga mata ni Isabella. Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo, ito ay mananatiling panghabang buhay. I love you. Te amo. Aishiteru. Je t'aime. Saranghe. Huayni. Mahal kita, Isabella. At paulit-ulit kong sasabihin sa iyo to sa iba't ibang lingwahe na alam ko. Ganoon kita kamahal. Pagkasabi niyon ay may ngiti sa mga labing inangkin nito ang mga labi niya. Wala namang pag-aalinlangang tumugon si Isabella. Alam niya, si Alexander lang ang lalaking makapagpapasaya sa kanya ng ganoon katindi.
ng walang hanggan. At pagkalabas nga nila sa silid na yon, hindi nga nagkamali ng sinabi ang kanyang kasintahan. Nakaabang na sa kanila ang pamilya ni Alexander sa may sala. "Oh my God, you did it!" Tumitiling wika ni Eunice bago mabilis na niyakap ang kapatid. "I'm so proud of you, Alex." Pagkatapos niyon ay binalingan nito si Isabela at siya naman ang niyakap ng mahigpit. "Thanks, Isa. You know how much I love my brother, and I will do anything for the two of you just to be with each other in the end." Napangiti si Isabela. "Thanks also. Thank you for the warm welcome. I promise, I love your brother as much as you do." Nang pakawalan siya ni Eunice, si Mrs. Esther Winsville naman ang yumakap sa kanya. "I knew I wasn't wrong to let Alexander love you, because I believe he chose the right woman. Someone who will love him even more than I ever could. I see that in the sparkle of your eyes, and I hope that this love of yours continues to grow, and one day, bless me with a grandchild." Sabi nito na ikinapamula ng mukha niya. "Mama, you're making Isabella blush." "Oh gosh." Ani Eunice, nagkatawanan naman sila. "Thanks for your support, Mrs. Winsville. Just like I told Eunice, I will love Alex with all my heart." "Oh, drop the Mrs. Winsville. From now on, you can call me Mama." Napatingin siya kay Alexander. Tumango naman ito. Nahihiyang muli siyang bumaling sa ginang. "Alright po, Mama, if that's what you want. And don't worry, I already talked to my husband, and it seems like he agreed with everything I said. Even that family heirloom on your finger says it all. Right, honey?" Bumaling ang ginang sa kanina patahimik na asawa. Huminga ito ng malalim. "What else can I say? It's me against the three of you. And yes, I'm giving Isabella a chance." Sa kauna-una ang pagkakataon ay ngumiti ito sa kanya. At kapag ganoon ang matanda, parang nakikita niya rito si Alexander. Naiyak siya na hinawakan niya ang kamay ng Ginoo. "Thank you, sir. I know I'm not the woman you wanted for your son, and I couldn't even compare myself to anyone because I have nothing to offer. But I promise you, Mr. Winsville, with my love for Alexander, I'll be his greatest strength and power. I'll stay by his side through laughter and storms, and as long as I'm breathing, my love will only be for him, and no one else." "We'll see." Anito. Nagkatinginan sila ni Alexander. Pagkaway nagyakap. Wala na talagang mas matamis pa sa pagmamahalang walang bahid ng kahit na anong pag-aalinlangan at takot. At muling nagbago ang paniniwala niya dahil totoo palang may fairy tale. Dahil para kay Isabella at Alexander, yun na ang simula ng kanilang happily ever after. Hindi nila minadali ang kanilang pagpapakasal dahil ang gusto ni Alexander ay ikasal sila sa London at sa Pilipinas. At gusto rin nitong naroon sa London kahit man lang daw ang kanyang ama't ina kapag ikinasal sila. Kaya ginastosan talaga nito ang lahat ng mga kailangan dokumento ng kanyang mga magulang. Saktong patapos na ang spring nang ikinasal sila, kaya naman namumukadkad ang mga bulaklak sa paligid ng Longwood Hill Castle kung saan sila ikinasal. Lalong-lalo na ang mga magagandang camellia. It was such a beautiful, solemn wedding with only few people were present. At hindi akalain ni Isabella na dadaluhan yun ng mismong hari ng Inglaterra. Pagkatapos niyon, sa Pilipinas na sila nag-honeymoon. Nanatili sila sa bansa hanggang sa idaos muli ang ikalawang kasal nila sa simbahan. Marami ang humanga at nainggit sa naging kapalaran ni Isabella. Sino ba namang mag-aakala na ang isang simpleng Pilipinang kagaya niya ay iibigin ng isang maharlikang kagaya ni Alexander na nagmula pa sa London? Ipinakita ni Alex kung gaano talaga siya nito kamahal. Binigyan siya nito ng pambili ng malaking lupain para daw sa kanila at sa pamilya niya. Hindi kasi pwedeng ito mismo ang bumili. Ayon na rin sa batas ng Pilipinas. Bala kasi nito mag-back and forth sila sa Pilipinas at London para daw hindi niya mamiss ang kinalakhang bansa. Pinagawan din nito yun ng isang simpleng bahay para sa kanilang bubuuing pamilya. At bago sila lumipad pabalik ng London ay natapos na rin ang kasong iniimbestigahan ng immigration at embahada ng Pilipinas. Nahuli ang agency na nanloko sa kanya at sinigurado na Alexander na hindi na makapanloloko pang muli ang mga ito. Isang taon ang nakalipas, biniyayaan sila ng kambal na supling. Kaya naman hindi matatawaran ang kasiyahan ng lahat, lalong-lalo na silang mag-asawa. Love knows no boundaries. Walang batas pagdating sa pag-ibig. Dahil kapag puso ang pinairal, pantay-pantay ang lahat. And when two souls choose to fight for each other, to embrace not just differences but also dreams,
Love doesn't just survive, it triumphs. So trust the journey, respect the process, and above all, believe in love. Because in the end, love doesn't just win. Love reigns. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.